Good morning, good afternoon, good evening. Today is Thursday and magna-9 pa lang. Kakabalik kong mag-vlog. Wala ako sa mood mag-vlog. Tagal ako hindi nag-vlog. Parang naninibago na naman ulit ako. Magpapalabas lang ako ng lulutuin ko. Gusto magluto ng munggo, pero wala ako ibang ingredients. Meron lang ako ditong munggo. Gusto ko siya lagyan ng baboy, pero frozen pa yung aking baboy. Meron naman akong chicharon dyan, so wala na lang sigurong baboy or karne. Meron ako dito lechon paksiw ata to nung Food and Culture Fest. Galing to kay Ma'am Leslie. Nilagay ko lang sa freezer. Pwede ba ilagay to sa munggo? Pag-recycle tayo ng ating lulutuin. Ito lagay ko sa munggo. Ito ata yung lechon eh. Ay, fried chicken pala to. Fried chicken to from Kabayan's Food Truck. Sige, ito na lang. Lutuin ko din to. Nakalimutan ko kasi maglagay dito ng label. I think ito talaga yung lechon paksiw. So, lagay ko to sa munggo. Nakapagluto na ako ng munggo once. Ito, meron akong chicharon. Galing to kay RC. Gusto ko sanang magbinaog-goongan pero wala akong ingredients dahil hindi pa kami nakapang-grocery ni Nico. Maybe this weekend mag-grocery kami. Meron pa pala ako ditong tuyo. Pero I think nasira na to. 2023 pa to oh. 29 of May. Kaya pala meron na siyang mga parang nag-moist, anong tawag doon? Meron na siyang something. Hindi ko to maluto-luto dito dahil ayaw ni Nico. Nagkaubusan na yung stocks namin dito. Nakatapos ko lang manood ng video kung paano lutuin ang munggo. Nakapagluto na ako dati ng munggo pero hindi ko maalala kung paano ko siya ginawa. Kaya minabuti ko muna na manood ng video saka ako magluto para hindi sayang ba. Sa mga nagtatanong kung nasaan si Nico, nasa work po si Nico. As usual, hindi niyo siya laging makikita sa vlog dahil nasa work siya. Nung nagkasakit ako, dito siya the whole week. Dito siya sa bahay para alagaan ako. Nung Monday at saka Tuesday, nandito siya sa bahay. Work from home siya. Pero kasi kahapon at saka ngayon, kinailangan niyang present sa opisina nila. Anyway, naghihiwa lang ako ng bawang. Matagal na ako nag-crave ng munggo. Pero wala ko sa mood na magluto. Nung nagkasakit ako, si Nico lang lagi na nagpe-prepare ng aming pagkain. Tumutunog yung alarm ko. Alarm ko yan sa labahan. Naglalaba kasi ako. Magda-dryer lang ako doon sa nilabhan ko. O, diba? Ang daming gagawin. Hindi ka makapag-focus sa pagluluto dahil may mga iba kang gawain. Ako ay magluluto na. Susundin ko lang talaga yung way ng pagluluto ni Panlasang Pinoy. Wala kasi siyang nilagay na karne. Yung gamit niya is tofu. Pero ako, eto gagamitin ko. Lechon paksiw at saka lechon belly. Nagka-mix-mix na to siya pero laban. Hindi ko alam kung pwede siya sa munggo pero we will see. Medyo magkaiba kami ng konti sa pagluluto ni Panlasang Pinoy. Gusto ko din sana siyang lagyan ng kamatis. Kasi yung kanya, nilagyan niya ng kamatis. Pero wala akong kamatis. As in, yung ref namin walang laman. Meron siyang pangbaon ni Nico. Pero yung mga gulay-gulay, wala pa talaga dahil hindi pa talaga kami nakapang-grocery. Uy. Talunin na lang natin to sa lasa. Pinataka rin niya po ayaw pagbuo. Kailangan matuto akong mag-recycle ng pagkain. In case lang naman na gusto kong crunchy-crunchy, mayroon akong chicharon. So, ito na lang yung parang itatoppings ko sa kanya. Bango. Ang bango ng lechong paksiw at saka lechon belly. Noon kasing Filipino Food and Culture Fest, kung hindi nyo pa yun napanood, lalagay ko yung link sa description box. Sana mapanood nyo.
Anyway, nung time kasi noon, binigyan kami ng food ni Ma'am Leslie. Nilagay doon ang lechon belly, tapos lechon paksiw. Hindi ko naubos, so tinake out ko or dinala ko dito sa bahay. Pero, nung nilipat ko siya, nilagay ko na lang din siya sa isang baunan. Parang mix-mix na lang din ba? Ay, nasiguro ko eh. Lipat ko lang siya para maigisa ko yung ibang ingredients. Yung kay Panlasang Pinoy is, naglagay lang siya ng oil. And then, ginisa niya lang ang bawang. And then, ilagay ang sibuyas. Naglagay ako ng maraming sibuyas. Tapos, kinat ko lang siya ng pa-julienne. Gusto ko sana maglagay ng Chinese pechay, pero wala ako. Gusto kong matry yung dahon ng sili. As in. Pero wala ako nun eh. Pag nauwi na lang sa Pinas. Gusto ko pa rin i-explain sa inyo yung video kung saan nilinaw ko doon kung bakit ako natagalan sa Pilipinas. Marami pa rin sa inyo ang hindi naniniwala na hindi talaga kami nagkahiwalay ni Nico. Pero baka na kayo kung ayaw nyo maniwala. Kasi nung time na pinilm ko yung video na yun, galing akong iyak noon. Kaya malungkot yung mata ko. Nung araw na kasi noon, namimiss ko yung family ko. Kaya iniyak ko na lang yung pagkamiss ko. Kaya nung pinilm ko yung video na yun, malungkot yung mukha ko. Marami pa rin sa inyo nagsasabi na hindi kayo naniniwala. Dahil nga malungkot yung mata ko. Sabi doon, yung mata daw hindi nagsisinungaling. Bahala kayo kung ano yung paniniwalaan nyo. Uy, basta alam ng family ko, alam ng friends ko na hindi kami talaga nagkahiwalay. Bahala kayo sa buhay nyo. Anyway, yung kay Panglasang Pinoy, naglagay siya ng kamatis pero wala akong kamatis kaya eto. Tapos, ginisa niya din ang munggo. So, igigisa ko rin ang munggo. Pero sabi niya doon ko, naglit lang. Nahugasan ko na itong munggo. Sabi niya doon, igisa lang daw ng 2 minutes. Ang sarap siguro nito pag may kamatis, no? Wala akong kamatis eh. Pero sabi niya doon, optional lang daw ang kamatis. Nilagyan niya din ng gata yung munggo. Hindi ko pa na-try na may gata. Pero I guess I will try. Kung hindi pa to sira, meron akong gata dito pero medyo matagal na itong nabuksan eh. Hindi ko lang alam kung sira na ba ito o hindi pa. Para ma-sure natin na hindi siya sira, na hindi pa siya sira, lagay ko siya dito. Parang gusto ko siyang tikman kung maasim na ba siya o hindi. Hindi naman, so lalagay ko din yun siya. Lagyan ko na to ng tubig. Sabi niya doon, konti lang. Para lang lumambot ang munggo. Pero, dadagdagan pa rin yan siya mamaya. Takpan ko muna siya. And then, lagay ko muna to sa ref para hindi masira. Habang nag-aantay akong magpakulo or magpalambot doon sa munggo, matagal-tagal to. October 7 ko pa tong tinanong or nagpa-Q&A ako. From Floreta Colas. Are you beautiful? Yes or no? Depende na lang po yan sa kung ano yung pagtingin nyo sa akin. Kung maganda ako sa paningin nyo, maraming salamat. Kung ako ay hindi kaaya-ayang tingnan sa paningin nyo, okay lang po yun. Maraming salamat pa rin po. Next is from Monet Pusadas. Hindi mabasa yung pangalan pag sa Facebook. Anong dugay ka Darislano day pero wala dyan ka nako nasakpi. Please payakap trying sa pag-vlog basin. Hello, Ma'am Monet. Sabi niya, bakit daw ako matagal sa amin, sa Lanao? Ni minsan hindi niya ako nakita. Well, hindi din po kasi ako laging lumalabas ng bahay. Nalabas lang ako ng bahay pag nang-grocery. Mostly pag nang-grocery lang talaga or may kailangang bilhin. Yan lang yung time na lumalabas ako. Gusto ko kasi na mag-spend more time sa family. Pag nagbakasyon ako, hindi talaga ako nalabas ng bahay or naglalakwatsa. Gusto ko nasa bahay lang ako. Spending more time with the family, yun yung goal ko pag nagbabakasyon ako. So, pasensya na po. Sana soon
soon, next time, makita ko na din po kayo. Pag nauwi akong Pilipinas, make sure na tingnan niyo po yung stories ko kasi mostly stories po ako. Hindi ako laging nagpo-post sa feed ko, pero sa story, pag nasa Pinas ako, lagi ako nagpo-post sa story. Next is from Lou A. Milicio. Kumikita ka pa rin ba sa vlogging, ma'am? As of the moment, hindi na. Since nauwi akong Pilipinas, hindi na ako kumikita nun. Since hindi naman din ako nag-vlog, hindi ako nag-upload. So, meaning, pag walang upload, wala ka rin kinikita. Lalo-lalo na katulad ko na hindi naman ganun kadaming views. Sa case ko, since wala akong upload ilang buwan na, wala din akong kinikita. From Aravila Carlos. Aravla? What is Nico's job, Miss Libian? Software programming at software engineer si Nico. Next is from Lady Ladiasma Sunday. Ang hirap ng pangalan niyo. Uy, pasensya na po kung mali-mali yung pagka-pronounce ko. How old are you, madam? Grabe si ma'am sa madam. Uy, madam Ag. 29 na po ako. Mag-30 na next year. Akalain nyo 30 na ako next year. Pero yung height ko ganun pa rin. Hala, oy, ang tanda na. 30 na. Hindi ko akalaing darating ako sa ganitong edad. Pero yung utak mo, wala pa rin. Puro kalokohan pa rin yung laman. Anyway, mag-30 na ako next year. At excited ako for next year kasi dun ako maghahanda talaga. Kasi sa mga birthdays ko dito, hindi naman talaga ako naghahanda. Kahit nasa Pinas, hindi din ako naghahanda ng birthday ko. From Jezabel Cabiten... ... How are you, Ann? Thank you po, Ma'am Jezabel. Okay na okay po ako. Maraming salamat sa pagtanong. Thank you so much. Pero nung time na pinost ko to, nagkasakit ako nung time na yun. From Ignacio May Villa... ... Bakit po ang ganda nyo? Wow, thank you so much! Thank you. Maraming salamat po. Hindi ako marunong sumagot sa mga ganitong katanungan. From Lorray Bell. Ilang taon po kayo magjowa bago pinakasalan? 2 years kaming magjowa ni Nico. Kasi ang plano nun, ang sabi ko sa kanya, magpapakasal ako ng 25. Eh, hindi makapag-antay si Nico. Niyaya niya ako magpakasal nung 21 ako. 18 ako nung nagkakilala kami siya, 21. And then, nag-propose siya sa akin, 21 ako. Ay, 3 years pala. Hindi, 2 years plus. Kasi kinasal kami ng November 18. Tapos, anniversary namin is December 29. So, 2 years plus. 23 si Nico nung nag-aya siya na magpakasal kami. Next is from P. Fritz Sprenzel. Lisura sa ngalan ninyo. Pila na mo ka years sa imo ba na ma'am and wife? Wala pa mo baby. We are already 10 years together. 10 years na kami, pero 8 years kaming kasal. 8 years na ba? Mag-8 years na kami this year. At nung time kasi na plano namin na magka-baby, hindi siya binigay sa amin. And ngayon na change of plans kami kasi meron pa akong mga plano sa kapatid ko. Next is sa Instagram from C. Carmen Hiniera. Not a question but miss your grocery haul and cooking vlogs, ate. Thank you so much. Maraming salamat. From Jofel de Los Santos. Hi sis! Hindi to question, haha. I just want to say I love you sis. I love you too, sisi. I miss you. Sana magkita na tayo soon. Last but not the least, from Frau_Cebuana. Hello! Nagkita kami nito nung Philippine Food and Culture sa Yami's Pinoy Store. How to be you po. Ang char lang. Uy! Ayaw ba? Yung akin niluluto ay nangangamoy na. So, titingnan ko na siya. Hoy, nahubas. Wala na siya gaanong tubig. So, lalagyan ko siya ulit ng tubig. Kasi yun yung ginawa ni Panlasang Pinoy sa kanya tinimplahan. Yan. Nilagyan niya yung Knorr cubes. Yung baboy na flavor. Pero wala kasi ako. Meron lang ako dito vegetable broth. So, ito na lang ilalagay ko. Since vegetable naman din tong niluluto ko. Maglagay lang ako ng isang kutsarita. Pero feeling ko kulang siya.
Pakuluin ko lang to and then saka ko ilalagay ang karne at saka ang gata. Excited na akong kumain. Ang bango. My goodness, ang bango. Ang sarap nito pag merong tuyo. Ayaw kasi ni Nico na magluluto ako dito ng tuyo. Kasi mangangamoy yung buong bahay. Anyway, itatry ko muna to. Wala pa naman itong lasa pero still, itatry ko siya. So far, malasa na siya kahit vegetable broth lang yung nilagay ko. Maglalagay lang ako ng asin. Masarap siguro no kung meron tong lasa ng baboy. I mean yung pork cubes ba no? Nilagay ko na tong baboy. Tumutulo yung laway ko. And then, lagay ko na tong gata. Ito namang chicken. Gusto ko siyang i-microwave. Papakuluin ko lang to. Saka ko siya timplahan ulit. So, I'm back. Bango. Bango. Tingnan nyo. Ang sarap na. Ayan. Ang bango na niya. As in. Sarap. Lagyan ko siya ng konti pang asin. Kulang pa siya sa panlasa. Gusto ko maanghang siya. Sandamakmak na paminta yung ilalagay ko dahil gusto ko ng maraming paminta. Same kami ni RC. Mahilig sa paminta. I'm ready to eat na. Ang sarap migot ngayon ng sabaw, lalo na malamig na dito. Good job. Meron ako ditong chicharon. So, since healthy naman tong munggo natin, lagyan natin ng hindi healthy. Para balance. Joke lang. Sarap pa. Pero namimiss ko yung lasa ng Chinese petchay. Mga unta, mamahaw. Habang kakain ako, magpo-posting ako sa page ng aking kapatid. Kung hindi nyo pa na-follow yung aking kapatid, lalagay ko po yung link niya sa description box. Sana po ay supportan nyo ang aking kapatid. Maraming salamat po in advance. Kaon sa ko, mga anta. Ay, parang nakalimutan ko yung ginger. Wala kasing ginger yung recipe ni Panlasang Pinoy. Eh, masarap yung merong lasang ginger dito. Crispy. Time check. Hapon na. Wala din naman akong ginawa. Naglaba lang ako. Tapos, nag-video call kami ng aking kapatid. Ngayon ay natutulog na siya. Kung napanood niyo yung isa sa mga vlog ko na sinabi ko nagpatulog ako ng kapatid ko. Ito yung ibig kong sabihin. Kasi, since matagal kami magkasama ng kapatid ko sa Pinas, parang sanay na siya na lagi ko siyang kasama pag natutulog. Binabantayan ko siya pag natutulog siya. Pero, ino-off ko yung video call namin pag nakatulog na talaga siya ng mahimbing or yung tulog na siya. Anyway, nandito na si Nico. Kakain daw siya ng munggo. Papatry ko muna sa kanya. Can you say hi? Hi. Narunta. Narunta. Hi. So baboy oder? Yeah. Lechon baboy from the food and culture. Titikman daw niya muna kung bet niya ba. Kung hindi, di daw siya kakain. Und? Ja, eine Portion esse ich schon mit Brot, bitte. Okay. And I guess, kakain din ako ng konti. Pero wala akong rice.
So, ito lang kakainin ko. Konti lang. Tapos, lagay ko siya sa ref. Konti lang daw, pero puno. I guess, ilalagay ko to siya sa freezer. I-proportion ko muna siya. I think, kasya siya for 2 portions. Gusto magluto bukas ng buffalo wings. Mga unta, manihapon. Mga Da sollte die Nationalhymne singen. Pinacover ko kasi yung pangalan ng kumpanya niya. Sabi niya, para daw siyang kakanta ng lupang hinirang. Tapos na kaming kumain at mag-grocery kami ni Nico. Ang bibilin lang namin is kakailanganin ko bukas at saka Saturday, Sunday. We'll see kung ano yung bibili namin. Baka kasi meron din kami mabili ng wala sa plano. Nakalis na kami ng bahay. Maglalakad lang kami dahil maganda yung panahon. Medyo nilalamig lang ako dahil nag-jeans lang ako. At wala akong suot na stockings. Malamig kasi ang material na jeans. Para hindi na talaga ako sanay mag-vlog. Nag-harvest sila. Harvest nila yung dito nakatanim. Para siya mga bato-bato or mga skulls, no? Yan ay gagawing sugar. Yan siya. Para siya singkamas. Yan o. Mabibigat siya. Parang bato-bato. Sabi ni Nico yung mga wild animals. Gustong-gusto nila to. Dito yan siya lahat nakatanim. Dito na kami sa Aldi. We'll see kung ano yung mabibili namin dito. Nagkaubusan na din dito. 22 gekauft für. Dito na kami sa bahay at i-haul ko lang saglit tong aming napamili. Meron akong na-film kanina na konti lang pero hindi din ako nakapag-vlog na tuloy-tuloy dahil nagmamatsyag ako ba kung meron bang nagbabantay or wala or kung merong sales lady or man or wala. But anyway, ito yung nabili namin. Kumuha si Nico na itong ground meat. Mix to siya ng baboy at saka baka. Kasi nag-sale to siya kaya kinuha niya. And then, eto ding chicken fillet. Kinuha niya din to dahil naka-sale. I-proportion namin to tapos ilalagay sa freezer. Pumunta din kami sa DM at ito yung kinuha ko. Panty liner. Bumili ulit ako na itong panlinis ng salamin dahil yung nabili ko mga 3 weeks ago at ako yung nabili. Hindi siya nakakapaglinis. Ito yung ginagamit ng biyanan kong babae. So, alam ko na maganda to. Kumuha ako na itong floss stick. Yung akin ubos na. Galing pa yun sa Pilipinas. Yung akin, binibili ko lagi sa may... Kalimutan ko yung store. Basta 99 pesos lang siya. Tapos nasa box na. Marami na siya. Kumuha ako ng aming toothpaste. Ito yung narecommend sa akin ng aking dentist. Dahil sobrang sensitive yung aking gums. Then, ito gagamitin ko for shawarma. Kasi namimiss ko yung Turks sa Tubod. Or sa Pinas. Sobrang sarap na sarap ako doon. Ala, nakalimutan ko ang cheese. And then, ito, toilet tissue na wet. Gumagamit kami nito pag ayaw namin mag-shower after. Kasi ako, pag nagsisignal number 2 ako, right after naliligo ako. Pero, may times na tinatamad akong maligo. Kaya, gumagamit ako ng wet tissue na pwedeng ma-flush sa toilet. Kasi merong wet tissue na hindi pwede sa toilet. Kumuha ako ng sour cream. Gusto kong mag-buffalo wings. Tapos isaw-saw siya sa sour cream. Kumuha si Nico ng cherry tomatoes. Dahil gusto niyang mag-alio-olio bukas. At siya, pag nag-aalio-olio siya, lagi niya yung nilalagyan ng cherry tomato kasi mas masarap siya. Kumuha ako ng mandarin. Sobrang tagal ko na hindi nakakain nito. Hindi ko alam kung ano to sa Tagalog. Mandarin din ba? Or clementine? Nakalimutan ko siya basta. Ganito. And then, kumuha ako ng tomatoes. Malalaki para to siya sa shawarma. Meron ako ditong pang shawarma ko, which is ground beef. And
Etong wrap, yung merong mga buto-buto. Masarap din yung plain, pero mas bet ko to. Next is eto, sweet corn. Then, eto sa DM, garbage bag. Bumili din ako ng load ko sa Aldi dahil naubusan ako ng load. Ang nabayaran ni Nico sa DM is €12.70. Tapos, sa may Aldi is $47.50. Lilinisin lang namin ito dito. So, wala naman na akong gagawin. Nakapagligpit na din kami doon sa kusina. Maghihilamos na lang ako. Magpapalit ng pantulog. Okay, end ko na tong vlog. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this video. Please like and share if you did. Leave a comment below. Follow me on my social media. And please don't forget to subscribe to my channel. And click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. And I will see you guys on my next one. Vielen Dank. Tschüss. Gute Nacht. Ampi.